Sa ating pagpatuloy mga kapatid, tayo po manalangin sa ating mahal na Panginoon. Nandito na tayo sa napakahalagang bahagi po sa ating banal na programa. Kung pagpala naming Ama Diyos makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Narito po kami, taos puso nagpapasalamat, taos puso nagpakumbaba sa punat na langin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Patawarin mo Diyos sa mga pagkukulang, mga pagkakamali. Pagpalain mo Diyos yung banal na salita sa ganang akin, wala akong magagawa. Alisin mo lahat uri ng mga hadlang sa gabal, mga pag-alinlangan sa iyong mga suging taga-subaybay. Sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name. Amen. Glory to God. Purihin natin ang ilang Diyos, mga kapatid. At ulitin ko po, mga minamahal, ang kataas-taasang pagpupuri, paglululhati para lang sa ating dakilang Diyos. At sa ating mahal na pastor, magandang gabi. At sa pag-alala sa mga ganitong aral at turo ng ating beloved na pastor na si Almeda, sa lahat ng mga beloved Almeda children, sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-pakinig, magandang gabi po. At welcome sa ating banal na programa dito po sa Jesus Miracle Hour. Sa ating pagpatuloy, mga minamahal, ito po natin ating mga sarili. Kung mayroon kayong mga ballpen Biblia at saka papel, isusulat po ninyo ang mga bersikulo dahil maiksi lang po ang ating oras, mga minamahal. Ang ating teksto dito po sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1. Ang sabi po, mga kapatid, datapwat alamin mo ito na sa huling araw ay darating ang panahong mapanganib. No? Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, the last days, perilous time shall come. Sa huling araw, makita mo ang mga pangyayari na sa mga lugar at sa ating pag-obserba, mga minamahal. Napaka-panganib ang mga pangyayari, lalo na sa panahon natin ngayon. Ito po ang nagpapakita na kailangan nating maghanda dahil ito na ang isa katuparan ng mga propesya ng banal na kasulatan. Dahil unting pagkakamali mo lang, ito maaring ito na po ang sanhi ng iyong pagkapahamak. Ito na rin ang sanhi ng iyong pagkawasak, mga kapatid. Dahil sa panahon natin ngayon, mga kapatid, napaka-panganib, mga minamahal. Maraming mga namamatay dahil sa kalamidad, tulad ng bagyo, no? Maraming mga naaksidente sa daan. Maraming buhay na nasayang, mga minamahal. Lalo na ngayon sa panahon ng COVID. Walang tigil ang mga balita, mga kapatid. Maraming namamatay dahil sa virus, namamatay sa aksidente, namamatay dahil sa trahedya, mga kalamidad. Marami tayong nabalitaan, mga minamahal. Kung ikumpara natin sa una, mas grabe, dumubli sa ngayon, mga minamahal, ang mga masamang pangyayari, masamang balita na ating naririnig, mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng Bible na tayo po ay nasa huling araw na. Na talagang kumikilos ang dyablo na siyang author ng kahirapan, siyang author ng kamatay, siyang author ng kasalanan, mga kapatid. Dahil alam niya, mga minamahal, na unting panahon na lamang na mayroon siya dito sa lupa. Kaya po, dinodoble niya ang kanyang pagkilos para marami siyang madalang bihag, madalang kaluluwa doon sa impyerno, mga kapatid. So, napakapanganib
ang panahon natin ngayon, mga minamahal, na kailangan nating paghandaan. Huwag tayong magkumpiyansa. Itong ating naririnig na mga balita, mga minamahal, hindi ito biro. Ito po ay totoo, mga minamahal. Dahil dumoble ang pagkilos ng dyablo sa kanyang layunin kung bakit siya'y andito sa lupa. Inihagis ang malaking dragon. Ang sabi po ng banal na kasulatan dito po sa Revelation chapter 12 verse 9 up to 12, mga kapatid. At inahagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na dyablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inahagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inahagis na kasama niya. Hiro mo, mga minamahal. Mayroon pa siyang nadala na mga kasama, yung mga nagsimpatiya sa kanyang pagre-rebuilde. Kaya po nakakatakot, mga minamahal. Kung mayroon tayong naririnig, nakikita, mga minamahal, ang kanilang simpatiya ay wala sa Diyos, kundi sa kaaway ng Diyos, napakapanganib. Ang tawag niyan ay mga rebellious. Ay mga rebellious, mga minamahal. Yung mga taong ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Yung mga taong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Inahagis dahil ang dyablo ay lumaki ang kanyang sungay. Gusto na siyang makikipantay sa makapangyarihan at sa dakilang Diyos na gumawa sa langit at lupa. Gusto na siyang makikipantay, mga minamahal. Kaya siya hinagis dito sa lupa at mayroon siyang mga kasamang mga anghel na nakuha ang kanilang mga simpatiya. Siguro ang iba sa kanila ay naawa. At ang iba sa kanila ay bumibilib sa kanyang galing. Marunong siya sa violin. Mayroon siyang talent. Pero ang sabi ng Bible, mga minamahal, inihagis ang isang dragon, ang matandang ahas, tinatawag na dyablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya inahagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inahagis na kasama niya. Mayroon siya kasama, mga minamahal. So, depende rin sa sumasama. So, kung alam natin na hindi yon kalooban ng Diyos, bakit tayo sumasama? Bakit tayo sumusunod? Kung alam mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, yun ang dapat nating sundin. Yun ang dapat nating samahan, mga kapatid. Hindi yung sa nakikita lang sa ating mga mata, mga minamahal. Pero ayaw namang sumunod. Ang dyablo ay napakatalented. Marami siyang alam. Pero kahit siya pa ang pinakatalented na linalang sa mundo, kung ayaw sumunod, wala pa rin siyang kwenta. Wala pa rin siyang silbi. Mami na mahal. Ang tiningnan ng Diyos, yung marunong sumunod at marunong magpakumbaba. Mga kapatid, yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Hindi nagdadalawang isip ang Panginoon. Pati ang mga anghel ay inahagis dito sa lupa. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, tuloy ang basa, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayon dumating
ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inahagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo, at hindi nila iniibig ang kanilang buhay hanggang sa mamatay. 12. Kaya't magalak kayo, o mga langit, at kayong nagsitahan diyan, at sa aba ng lupa, at ang dagat, sapagkat ang dyablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Kaya po, mga minamahal, dinudubli ng dyablo ang kanyang kapamaraanan. Sa ating nakikita at naririnig, sa ating pag-obserba sa sanglibutan, sa buong daigdig, iba na ang takbo ng panahon, mga minamahal. Hindi na tulad nung una, mga kapatid, na talagang parang nagsamparay, gumigiray ang lupa na parang lango sa alak. Hindi na maayos ang takbo ng panahon, mga minamahal. Hindi na natin maintindihan ang mga pangyayari sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Maraming mga nangamatay, mga aksidente, nangamatay dahil sa sakit, nangamatay dahil sa trahedya, nangamatay dahil sa aksidente, mga minamahal. Dahil ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang dyablo ay alam niya na malapit na ang kanyang oras. Malapit na ang kanyang panahon, mga minamahal. Kaya, marami siyang mga patibong para ang tao o maging ang Kristiyano ay mahuhulog sa kamay ng Diyos. Kaya tayo, mga minamahal, maging wise po tayo. Maging wise po tayo. Tulad ng serpent. At maging humble po tayo katulad ng isang salampati. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, be wise like a serpent, be humble like a dove. Ito po ang kailangan po natin, mga minamahal. Dahil hindi natin alam ang bukas. Kung anong mga pangyayari sa susunod na mga oras, sa susunod na mga araw, sa susunod na mga buwan at taon sa buhay natin. So, kailangan nating paghandaan, mga minamahal. Wala tayong magagawa sa ating sarili lamang. So, kailangan natin ang ating mahal na Panginoon. Siya lamang ang makapagbigay tulong sa atin, sa ating pakikibaka dito sa napakapanganib na mundo, napakapanganib na daigdig, napakapanganib na panahon, mga minamahal. Hindi natin alam, hindi natin kaya, mga kapatid, dahil limitado lang ang ating kakayahan. Limitado lang ang ating kaalaman, mga kapatid. Pero, kung ang Panginoon, ang Diyos ay nasa iyo, mga kapatid, sino ang laban sa atin? Walang basta-bastang gumagalaw sa atin pag mayroon sa atin ang mahal na Panginoon. Kaya po, ang sabi ng Biblia, sa napakaiksi nating mensahe na sana makapagbigay alam sa atin kung ano
ang kailangan nating gawin sa panahon natin ngayon, mga minamahal. Ang iba, iba't ibang paraan ang kanilang ginagawa. Sa panahon ng krisis, sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng COVID, mga minamahal. Iba't ibang kanilang tinatawagan, ginagawa. Tumatakbo ang tao, pumaroot parito, mga minamahal, ang iba ay nalilito na. Hindi na nila alam kung anong dapat nilang gawin, mga kapatid. Dahil pinapahirapan ng dyablo ang tao. Dinodoble niya ang kanyang kapamaraanan para ang tao ay malilito. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dito po sa Isaiah 55 versikulo 6, "Seek the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near." Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Andyan lang ang Panginoon. Naka-steady kung sino mang lumapit sa Kanya ay handa siyang tanggapin. Kung sinong gustong tumawag, humingi ng habag, awa, ang Diyos ay maawain at mahabagin. Mga minamahal. Nakahanda ang Diyos na tumulong. Iligtas niya tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan na dumating sa buhay natin. Tulad ng mga kalamidad, trahedya, bagyong Odette, na talagang terribleng mga patutuo ang ipinaranas ng ating mahal na Panginoon. Ang mga kapatiran natin, mga minamahal, hindi na nila alam kung anong mangyari sa kanilang buhay. Ang kanilang ginagawa ay tawag na lamang sa ating mahal na Panginoon. Sa kasagsagan ng bagyo, sa napakalakas na hangin, tinapatan din nila sa kanilang malakas na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Malakas na pagtangis at tumatawag sa pangalan ng Diyos, mga minamahal. At talagang ang Diyos ay kumikilos. Pati ang kanilang mga hayop ay pinoproteksyonan ng mahal na Panginoon. Hindi pinahintulot ng Diyos na sila'y mapahamak. Hindi pinahintulot ng Diyos na sila'y masaktan. Dahil, mga minamahal, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Higit pa kaysa dyablo. Walang makakapantay sa kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. Sa panahon natin na yon na talagang napakapanganib, wala tayong dapat gawin, kundi hanapin natin ang Diyos. Hindi yung gamot, hindi yung pera or material na bagay ang lunas, kundi sa lahat ng mga problema, lahat ng mga kalamidad, lahat ng mga trahedya, lahat ng mga pangyayari na hindi maganda, walang ibang makatulong sa atin, kundi ang ating mahal na Panginoon po lamang. Kaya po mga kapatid, maiksi lang po ang ating oras. Maiksi lang po ang ating oras, mga minamahal. Huwag po nating sayangin, mga kapatid. Dahil hindi natin kaya kung wala ang ating dakilang Diyos. Ang gawin po ninyo ngayon, mga minamahal, tanggapin ninyo si Kristo. Hanapin ninyo si Kristo. Tawagin ninyo si Kristo. Papasukin ninyo si Kristo sa iyong puso, mga minamahal. At paglingkuran ninyo ang ating dakilang Diyos. Makikita mo ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, tawagin ninyo ako at ako'y sasagot sa iyo. Wala na tayong oras, mga minamahal. Ang gawin po natin, mga kapatid, manalangin. Tanggapin natin si Kristo. Mayroon tayong 4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal. Napakasimple lang po, mga kapatid. Base sa aming personal na mga experience,
sa paglilingkod dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade na talagang kamangha-mangha, kahanga-hanga ang Diyos. Nakikita po namin ang pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon. Una, mga kapatid, sumasampalataya ka. Ikalawa, magsisi ka sa iyong kasalanan. Ikatlo, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. At ang ikaapat, ikaw ay bautismuhan ng Espiritu Santo na ang Diyos ang gagawa. Mga kapatid, wala na tayong oras, mga minamahal. Tanggapin ninyo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Sunod kayo sa panalangin. Sabihin ninyo, Ama naming banal sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa iyong banal na salita. Ng aking napakinggan, mahal na Panginoon, iligtas mo po ako sa kapahamakan. Mahal na Panginoon, bigyan mo akong pagkakataon makapaglingkod sa iyo sa puso, isip at katotohanan. Sa mga oras na ito, tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga taong nakinig at tumanggap sa iyo. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay at bigyan mo silang pagkakataon makapaglingkod sa iyo sa puso, isip at katotohanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, ipatong ninyo ang inyong mga kamay sa inyong mga monitor screen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Sa Diyos walang imposible. Sasawayin po natin lahat ng mga mananakmal, lahat ng mga karamdaman, atin pong idudulog sa ating mahal na Panginoon. Sa Diyos, walang imposible. Kung magpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa panalangin ng mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, sa lahat ng mga nakikinig, mahal na Panginoon, aming sinasaway, lahat ng mga uri ng mga karamdaman na dumapo sa kanilang pisikal na pangatawan, aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. Cast out with the blood of Jesus, leukemia, TB, diabetes, asthma, cancer, AIDS, pagka-drug addict, pagkabulag, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga virus, cast out by the blood of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa matagumpay po na banal na programa, mga kapatid. Kaya po, mga minamahal, huwag kayong magsawa, sumusubaybay sa ating banal na programa dito po sa Jesus Miracle Hour, gabi-gabi sa araw ng Lunes hanggang Linggo except Friday. Mga kapatid, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Praise God. At ang ating mga gawain, huwag kayong mag-absent sa atong ina-anunsyo ng mga banal na pananambahan. At hanggang dito lang po, yung abang lingkod, Brother Perpetias, kasama po natin, ating beloved co-worker, Brother Timboy Abad. We love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Good night, and God bless us. Praise the Lord.